Nasa kustudiya na ng Quezon City Police District Station 7 ang lalaking nagtangkang magpuslit ng isang live grenade sa loob ng MRT3 station noong Sabado. Iginit naman ito na sa sundalo niyang kapatid ang naturang granada at ihahatid lamang ito sa kaniya. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Inaresto ang 29 na taong gulang na si Christian Guzman ng mga tauhan ng QCPD Station 7 matapos itong makitaan ng isang live hand grenade sa loob ng kanyang bag noong Sabado alas 7:00 ng gabi sa MRT3 Cubao Station. Batay sa salaysay ng mga security personnel ng MRT3 Cubao Station, kahina-hinalaan nila ang laman ng bag ni Christian nang makita sa loob ng X-ray machine. Nang buksan ng otoridad ang bag nito, nakita ang isang box ng cellphone kung saan nakalagay ang nakabalot sa packaging tape na live hand grenade. Kaagad na itinawag ng security personnel Cubao Station ang sitwasyon sa QCPD Station 7. Nakita ko po yung sa monitor na yung hugis po niya ay yung pinaka hugis niya metal is blue, dark blue. Yun po yung sabi ng granada. So, kaagad kong in-hold yun, ma'am, then tinawag ko yung atensyon ng dalawang polis natin na nandun po naka-duty on that time. Ayon kay NCRPO Director Guillermo Eliazar, hindi nila isasantabi ang naturang kaso, lalo na anyat kailangang beripikahin ang salaysay ni Guzman na sa kapatid niyang sundalo ang naturang granada. Initially, ang nalaman natin ay kapatid siya na isang sundalo, taga Isabela. Yung sundalo na yun, iniwan itong granada sa kanila last December pa. At dahil daw yung tatay niya ay pag nalalasing is pinagmamalaki, pinagayabang yung granada, nag-decide siya na ito ay ibiyahe papunta dito sa Manila, lalo sa Tagaytay, para ibalik doon sa kanyang kapatid na sundalo. Nahaharap si Guzman sa paglabag sa Republic Act 9516 o ang illegal possession of ammunition and explosive. We are checking on this allegation, but just the same, we are preparing the charges against him, which is possession of explosives na not bailable. Non-bailable. Isinagawa na rin ang inquest proceedings kay Guzman kahapon sa Quezon City Prosecutor's Office. Iginiit ni Guzman na malinis ang kanyang konsensya at kapatid niyang sundalo ang may-ari ng granada. Kahit paan niya suriin ang police records nito, ay walaan niya itong kinasasangkutang krimen. Bunso po namin, itinawag ko po sa kanya, tapos then po nagalit po siya sa akin na ito-turn over ko po sa kanya. Wala naman siyang inutos ma'am, pero ang sa akin po, na alarm lang ako kasi doon sa father ko na pag nalalasing po, nilalabas niya. Kaya nag-decide din po ako na ipunta sa kanya. Wala naman po akong intention na galawin po yung granada nun kasi ako po malinis po ang hangarin po. Mahirap lang din po kami ma'am. Nananawagan naman ang mga otoridad na maging mapagmatyag at kaagad ipagbigay alam sa kanila ang anumang kahina-hinalang kilos o aktibidad sa loob ng train station. Asahan anya ng publiko na mas magiging mahigpit ang security measures sa loob ng mga train station sa bansa matapos ang naturang insidente upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. About 6.5 million Senegalese are registered to vote in Sunday's presidential election, pitting incumbent President Macky Sall against 4 other participants. Kathy Dumaraos has the story. Senegal voted on Sunday in an election President Macky Sall is expected to win after strong economic growth in his first term, although rights groups criticized him for squeezing out rivals. Polling stations in Dakar closed on schedule at 6 p.m. after a largely incident-free election day. The head of the Electoral Observer Mission and member of European Parliament, Elena Valenciano, told reporters that monitors had found the process to be quite positive with very few incidents. Amongst the polling stations that were observed by our mission, the general view from our monitors is quite positive. It must also be noted that there was very little violence, very isolated incidents, which is very good news for these elections in Senegal.
o Senegal. It was not immediately clear how many of the country's 6.5 million registered voters turned out. Official results are due on Friday, with a runoff for the top two on March 24 if no one secures a majority. The West African nation has long been viewed as the region's most stable democracy, with powerful transitions of power since independence in 1960. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. A passenger suspected of attempting to hijack a flight from Bangladesh to Dubai has been shot dead by Bangladeshi Special Forces. Stephanie C. reports. Bangladeshi commandos shot a passenger on Sunday who tried to enter a cockpit of a Biman Bangladesh Airlines flight after waving a gun and threatening to blow up the plane, Airline and Aviation Authority officials said. The passenger, who had said he had a personal issue with his wife and told the pilot he wanted to speak to Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina, died later from the injuries after the commandos stormed the plane at Chittagong's Shah Amanat International Airport. The man's threat to blow up the plane, which was on its way to Dubai from Dhaka via Chittagong, led the pilots to make an emergency landing. With the plane close to Chittagong after leaving Dhaka, the passenger stood up from his seat and tried to go to the cockpit, according to aviation officials. When a member of the crew blocked his way, he showed his pistol. He then said he had explosives, and if they didn't open the door of the cockpit, he would blow up the plane, officials said. It was not immediately clear if he had explosives, though the pistol was real, according to a senior aviation official. It also wasn't immediately clear if the pistol was loaded or how it got through security. Before the commandos moved in, all 142 passengers and most of the crew had been let off the aircraft unharmed. One crew member had been held hostage, the officials said. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Huawei has revealed its first smartphone to feature a foldable screen less than a week after its rival Samsung did the same. Bianca Quijano has the story. Huawei Technologies unveiled a $2,600 or equivalent to 135,000 peso folding smartphone on Sunday, February 24th, which it said was primed for next-generation 5G mobile connections, even as the United States campaigns to bar the Chinese company from such networks over security concerns. Huawei, the world's second-largest smartphone vendor after Samsung, said it had taken the lead on developing phones for 5G, which promises super-fast internet speeds for consumers and businesses, because it was also involved in developing the networks. Speaking ahead of the mobile industry's biggest global event, which kicks off on Monday in Barcelona, Yu said the Huawei Mate X will have two back-to-back screens which unfold to become an 8-inch tablet display. Yu said the Mate X would be able to download a 1GB movie in 3 seconds, but will also be priced at 2,299 euros or $2,607 when it goes on sale later this year, setting a new upper limit for consumer smartphones. Samsung Electronics Company Limited last week unveiled its own folding smartphone priced at nearly $2,000 in a bid to top the technology of Apple Inc. and Chinese rivals, and also to reignite consumer interest amid slumping sales. Huawei, which is also the world's biggest producer of telecoms equipment, is under intense scrutiny in the West over US-led allegations of enabling Chinese state espionage, accusations which the company denies. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Na-recover ng PNP at PIDEA Caraga ang mahigit 30 bloke ng cocaine sa baybayin ng Tandag, Surigao del Sur matapos matagpuan ng 2 mangingisda. Droga Palit Bigas program ng PNP, malaking tulong umano sa pagkakasabat ng iligal na droga. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre, live. Magandang tanghali, Raymond. Yes, June, matapos inanunsyo ng Philippine National Police Caraga kamakailan ang Droga Palit Bigas program kasunod ng pagkakasabat ng halos kalahating bilyong pisong halaga ng cocaine sa Siargao at Dinagat Island ay nagresulta na ito kahapon.
June, 34 na bloke ng pinaghihinalaang cocaine ang inireport ng dalawang mangingisda sa PNP Caraga matapos itong matagpuang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Bungtod, Tandag, Surigao del Sur kahapon. Agad nagsagawa ng cocaine test ang PIDEA at PNP sa lugar matapos makumpirmang cocaine nga ang natagpuan ng mga mangingisdang sina Ronnie Navales at Ryan Apelo ay agad na ibinigay ng pulisya ang pabuya sa kanila. Binayaran siya ng bigas at sabi ng fisherman na kung pwede na 4 lang na po yung kunin nila tapos yung 30 convert to cash na lang. Kwento ng dalawang mangingisda, nagduda na raw silang droga ang laman ng palutang-lutang na bloke-blokeng nakabalot sa isang fishing net gaya ng natagpuan sa Siargao at Dinagat Island. June, ayon sa tagapagsalita ng Pro 13 na si Police Lieutenant Colonel Christian Raffles, tumitimbang ng higit 43 kilo ang na-recover na cocaine at nagkakahalaga ng higit 200 milyong piso. Ani Raffles, posibleng iisa lang ang pinagmulan nito at nang natagpuan sa Dinagat at Siargao Island. Yung doon sa Dinagat Island, kaparehas talaga yung markings niya, yung nakita dito sa Tandag. Color sign yung nakasulat doon sa kada bloke. Kaya parehas talaga yung pinagmulan nito. Sa ngayon, inaantay na lang ng PNP at PIDEA Caraga ang resulta ng sample na ipinadala sa Amerika kung saan bansa nagbula ang na-recover na droga o cocaine, saka naman isasagawa ang public destruction. June, sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Regional Crime Lab 13 ang nasabat na cocaine kasama ang iba pang nasabat na cocaine sa Siargao at Dinagat Island, kamakailan. June. Maraming salamat, Raymond Octobre. Samantala, pinayuhan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang publiko na huwag nang hayaan pang maulit ang mga masamang nangyari noong rehimeng Marcos na nagbigay daan sa pagkakaroon ng EDSA People Power noong 1986. Narito ang ulat ni Grace Casin. Kasabay ng pagunita ng ika-33 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nagbabala si dating Pangulong Benigno Aquino III sa publiko na maging mapagmatyag. Ito ay dahil tila nagbabalik umano ang mga pangyayari na naging dahilan ng pag-aaklas ng mamamayan laban sa rehimeng Marcos. Pinayuhan ito ang publiko na huwag nang hayaan pang maulit ang mga hirap na dinanas noon ng mga Pilipino. Tila nagbabalik yung mga ugali at pamamaraan na ating pong nilabanan na noong panahon ng kadiliman ng batas militar. Inihalimbawa pa ng dating Pangulo ang planong palitan ang pangalan ng Pilipinas. Gagawin na naman tayong maharnigan. Parang last time ko narinig yan, parang si Apo Perdi pa yata nakaupo. Grabe naman yung inapo left turn, U-turn na ho yata ito. Nanawagan ito sa publiko na gamitin ang kanilang boto para hindi na lumala pa ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Pag bumoto ka sa kaalyato na administrasyon o mga in-endorse na, edi sinabi mo na rin, tama po lahat ang ginawa nyo, ituloy po nyo, lalo pa nyo paigtingin. Formal na ring inendorso ng dating Pangulo ang 8 kandidato ng oposisyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naglaan na ng 40 million pesos ang Negros Occidental para sa posibleng maging epekto ng El Nino sa probinsya. Mula sa Negros Occidental, nasa linya ng ating komunikasyon sila Lane Moreno, live. Yes, Lane. Yes, Janice, magandang hapon. Ginapreparahan na sa probinsya ng Negros Occidental ang posibleng mga epekto sa pagtupa sang El Nino o kung tag-ilinit sa pungsod. 40 milyones pesos na pondo ang gintigana sa probinsya halin sa Disaster Relief Fund sini. Suno kay Negros Occidental Provincial Agriculturist Japhet Mascalino, gamiton ini sa procurement ng vegetable crops kag seeds, paggayo sa mga irrigation facilities kag pagpakala sa solar-powered irrigation. Big ang drought, no? Kung magpukol ang drought condition, so cloud seeding operation. And then sa province, we are also preparing our procurement for vegetable seeds para mga short-term crops balahaw. And then may mga buffer stock stuff for palay seeds.
Sabto naman sa Department of Agriculture ang pondo para sa cloud seeding operation kag buffer stock sang palay seeds. Pondohan man sang probinsya ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa insurance sa mga mangunguma nga maapektuhan. Samtang may iban na nga lugar nga na monitor ang agriculturist na ginakulang sa water irrigation. We are receiving reports nga sa Southern Negros medyo kuha na siya, no? Medyo amat-amat na, no? Medyo naglawig na nga wala ulan. No, there are areas nga medyo kuha na gid man siya, no? Medyo may problem na sa water availability. Nagalunsar naman sang sprinkler irrigation ang mga iniagod na buhina ng epekto sang El Nino. Regular naman nga nagalibot ang mga agriculturist agod may baluana ang kahimtangan sa mga mangunguma. Pagina ang balita halin diri sa Negros Occidental, balik sa imo, Johnny.